Nung kalilipat pa namin dito, marami na talaga ang stories about White Lady. Lalong-lalo na etong stock farm na to bago kinonvert as a sporting complex. So, ganyan siya. Kaya ang question is, naniniwala ka ba sa White Lady? Dito sa bandang ito, yung nakikita yung color green, may malaking puno dyan dati. So, ang nangyari daw, merong isang babae na ginahasa ng mga ilang kalalakihan. Tapos, nung after nangyari nung insidenteng yon, may napansin ang mga tao. So, before dumami yung mga buildings, parang napansin ng mga taga dito na may nagpaparamdam na isang nilalang na kung saan nagpapakita siya as naka-white dress. At alam mo ba, nung katatapos lang i-construct itong Benguet National High School, itong high school dito, ayan, malakas na talaga yung pagpaparamdam ng babaeng ito na kung saan may mga sinasapian ng mga ibang estudyante, lalong-lalo na kapag natapat sila malapit sa puno dito dati. So, may mga napoposes and nalaman nila na yung nagpoposes na ito ay yung babae na di umano'y kinahasa at gusto niyang mag-seek ng justice dahil sa nangyari sa kanya. Dati-dati, wala talagang katao-tao dito at bahay. Kaya ang dami nagpapastol ng baka at mga kabayo. And then one time, siguro magpapagabi na yon, hinahanap ng isang nagpapastol yung kanyang baka. So nag-rest siya sa isang puno dito sa may stock farm. Tapos may napansin siyang parang umuusok. So akala niya may nagbo-bonfire. Tapos tumingin siya sa side, wala naman. Pero nung tumingin siya sa likod, meron siyang nakitang lalaking malaki at nagtatabako. So ang ginawa niya, kinuha niya agad yung kanyang pinapastol na baka at umuwi. And pagka-uwi niya, napansin ng kanyang kamag-anak na sobrang nanginginig siya sa takot. At ang isa pa, naging graveside ito ng mga sundalong or civilian na pinatay ng mga Hapon during World War II. Kaya marami ang nagpaparamdam dito, lalong-lalo na sa mga kaluluwang hindi matahimik noong World War II pa. Kaya ang disclaimer natin sa video na ito is naiintindihan natin na may hindi naniniwala sa mga kababalaghan, pero meron din ang mga naniniwala sa mga ito, lalong-lalo na kapag ang mga elderly na at yung mga matagal na sa lugar ang may mga kakaibang kwento. And hindi mo ito basta-basta i-challenge. Kasi kapag ang kwento ay hindi mamatay-matay, lalong-lalo na kapag elderly ang nagkukwento, ibig sabihin, may kakaiba sa lugar na yon. Tapos, ang isa pang kwento ay sa may bandang kalsada dito. So, noon pa, walang mga bahay dito. And then, kapag merong mga papauwing mga tao na mag-isa lang sila, may bigla silang nakakasalubong na isang babaeng nakaputi na nakasakay ng isang kabayo. So, dyan siya naglalakad. And eto yung mga kwento nung kalilipat lang namin 20 years ago. Tsaka nung kalilipat talaga namin, wala talagang mga buildings dito kapag gabi, walang kailaw-ilaw dyan. Ang meron kasi dito lagi na makikita mo is mga pine trees. And yes, full of pine trees ito dati bago siya nabahayan. Kaya ang daming kwento, hindi lang about sa White Lady, kundi mga iba't ibang nilalang na mga istorya, lalong-lalo na noon. Merong isang balete, naka-cover kasi siya eh. Ang kwento is, nung umaga, mga 5 a.m., habang nagwawalis yung may bahay doon, is may napansin siyang parang kakaibang tahol ng aso. And ibang-ibang klase yung mga ganun na howling ng aso. So, kikilabutan ka talaga. Tapos, habang nagwawalis siya and tumingin siya sa isang branch ng puno, is meron siyang nakita na mabalahibong tao na walang ulo. So, yan yung isa sa mga kababalaghan na nangyayari dito sa stock farm. Kakaiba itong White Lady dahil hindi lang siya sa gabi nagpaparamdam, kundi pati na rin sa daytime.
And kapag nagpaparamdam siya, ang usual na ginagawa niya is pinoposes niya yung mga taong malapit sa may puno kung saang pinaniniwalaang may nangyaring parang pagmumolestya or karumal-dumal na krimen noong buhay pa yung taong nagpaparamdam na yon. Alam nyo ba, ang isa sa mga ugali dito sa Cordillera is that if ever man na may napanaginipan yung isang member, especially kapag elderly ito, ay parang na-i-interpret na may gustong magipag-communicate from the dead. Kaya minsan, ganito ang ginagawang routine. So, nag-aalay kami ng animals, manok, pwedeng baboy, para pakinggan kung ano nga ba yung gustong mensahe na ipabatid sa miyembro na ito na nagpaparamdaman niya. So, makikita nyo dito sa likod ko, pine trees, and then may nagre-ritual. So, ganyan-ganyan yung pag-uugali na ginagawa dito sa Cordillera kapag may kababalaghang nangyayari. Tapos, meron akong isang friend na psychic, meron siyang gift na nung bumisita siya dito sa bahay is medyo may nararamdaman siyang kakaiba, lalong-lalo na dyan. Paglabas niya sa door na yan, tapos nasa terrace siya kung saan ako nag-first vlog sa video na ito, sinabi niya na naramdaman niya na may kakaibang nilalang na malakas yung power. And yun nga, nabanggit niya yung white lady na walang mata. So, nakakapagtaka, sabi ko, bakit kakaibang white lady? Kasi nga, walang mata. Usually, kapag white lady, di ba medyo kita yung mukha. Pero sabi niya, mukhang hindi pa rin siya mapatahimik hanggat hindi pa niya nasisik yung justice na ginawa sa kanya. Hindi kasi sure kung yung nakita ng kasama talagang yun yung white lady or ibang klaseng nilalang ulit kasi nga yung pagka-describe niya is walang mata. So parang very unusual yung mga ganong nakikita, di ba? Kapag white lady is alam natin na white, nakakatakot, pero ito parang mas nakakatakot kasi no eyes, kaya parang kinilabutan talaga ako nung sinasabi niyang nakikita niya yon sa likod ng bahay. O di ba? Buti na lang yung mga kwento about yung white lady na yon is hindi siya nagte-terrorize. Di ba minsan kapag may mga kwentong white lady is may mga iba na sumusunod sa'yo or hindi niya tinitigilan yung isang tao na pinapakitaan niya kahit na nakauwi na siya sa bahay is mukhang nagpaparamdam pa rin yung white lady. Pero itong white lady na ito is nagpapakita lang siya sa mga taong pinipili niya. So kapag kami naman, pag pumupunta sa stock farm kahit na gabi, hindi naman namin nararamdaman yung presence niya or hindi kami nakakaramdam ng kilabot. So, kahit na nagja-jogging kami sa stock farm, kahit na ganitong oras, mukhang wala talaga. Wala kaming nararamdaman. And thankfully, hindi niya kami napipili as targets na pagparamdaman or may gusto niyang sabihin. So, doon kami nagpapasalamat kasi safe kami. So, anyway, gabi na ngayon and overlooking pa rin yung stock farm. And may mga bahay na talaga dito. Tapos, hindi ka na matatakot kapag lalabas ka ng gabi kasi wala kang mararamdaman na creepy. O, di ba? So, yes. At least ngayon, mas marami na yung tao. Kaya yung fear mo na baka makakita ka ng white lady is slimmer. O, di ba? Pero depende yan kapag kung gusto talaga nila magpakita. Pero pag hindi. So, ayan. Naglalakad na ako sa kalsada and papunta somewhere. Tapos dito rin sa part na to, nagpapakita na white lady. Lalo na kapag mga 10 p.m. Pero noon kasi walang masyadong bahay talaga dito. Kaya yun yung parang naging kwento dito sa may kalsadang ito. Nung naglalakad siya ng gabi at around 10 to 11, doon sa bandang yon may nakita siyang babae. Pero nung pagtingin niya sa may paa, wala siyang paa. So tumakbo siya. Ayan, nakakatakot. Tumakbo siya and ayun, kwento niya kinabukasan. O diba, natakot ako nung biglang biglang nawala yung ilaw sa kalsada. Andito tayo ngayon sa Abanao Street. Makita nyo na walang katao-tao dito.
And it is generally safe, pero syempre, be always cautious kasi hindi mo talaga kilala lahat. And ayan, pauwi na tayo from, alam niyo na, Gimik. So, almost 24 hours since nag-vlog ako ng gabi and time check, it is 4 p.m. Yung sinasabi natin na white lady, hindi necessarily mean na nagpapakita lang siya during the night time. Kasi meron din yung mga stories na pwedeng magpakita ang isang hindi nakikitang nilalang during the daytime. And kadalasan din itong makita sa mga pictures or videos or kapag malakas talaga yung third eye mo. So, hindi porke madilim, dun sila nagpapakita. And syempre kapag talagang ikaw yung pinili ng white lady na magpakita siya, ayun. Syempre, be prepared kung ano yung mararamdaman mo kapag nakita mo ang isang kakaibang nilalang. Tsaka so far, sa status ko, wala pa naman akong third eye, pero it does not mean na wala akong pwedeng makita or maramdaman. Kasi hindi porke may third eye ka, ikaw lang yung parang may kakayahan na makakita ng multo. Yun nga lang, mas mataas yung percentage na makakita ka. Pero syempre, kahit na wala kang third eye, kung ikaw talaga yung pinili na magpakita, yung mga nilalang is mukhang meron talaga silang gustong sabihin sa'yo. Kaya eto ang ating horror story, The Legend of White Lady, dito sa Stock Farm Mangal, La Trinidad, Benguet. Hindi ko naman sinasabi na dapat maniwala kayo or hindi, and it is natural na may mga hindi talaga naniniwala. Pero syempre, ang kwento ay minsan hindi namamatay, lalong-lalo na kapag nagagaling ito sa mga elderlies. O yan. So, if may question kayo or meron kayong same horror story, you can comment down below. And syempre, you can subscribe kung nagustuhan nyo itong mga videos ko. And of course, you can follow my social media accounts, The Story of Anthony, sa Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. So hanggang sa muli, always pray and stay safe.